tunahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa ranking ng The Alibay sa Prime Video. So nangunguna pa rin sa Pilipinas, still number 5, United Arab Emirates, number 7 sa Singapore, and number 7 sa Saudi Arabia. So grabe, di ba? List is not yet complete pa po. So keep coming. So hindi pa yan kompleto mga kakimpaw ha. Nakaka-proud lang. And gusto kong i-congratulate lagi ng paulit-ulit si Kim and Paolo Avellino dahil grabe mga kakimpaw, every episode talaga namang nagba-viral po itong si Kim and Paolo para sa The Alibay. Ang galing kasi nilang umakting plus ang ganda pa ng kwento. Kaya nakakalungkot kung agad-agad itatapusin itong The Alibay, di ba? Samantalang next topic naman tayo mga kakimpaw, pag-usapan natin ang naging post ni Chinita Princess sa kanyang Instagram account. Although nakasama natin siya sa It's Showtime kanina, di ba? Present siya. Pero may mga nagsasabi na pre-recorded po ang It's Showtime ngayong araw po ng Sabado. Pre-recorded ay taping na po, no? Dahil si Kim Chiu daw ay lumipad papunta po ulit ng Cebu. Sabi kasi dito, huwag na kayong magbase sa picture ha, kasi yung picture, luma na yan mga kakimpaw ha. Dito tayo magbase sa kanyang sinulat. Sabi dito, holiday trip are just around the corner and nothing feels better than having a comfy, spacious, and secure bag with you. Meet Eterna from House of Little Bunny, designed for travel, everyday hustle, and those long walk through airports. It's room enough for all your essentials, plus lock access featured through your hand carry handle for extra peace of mind. Ito, and today is extra special because we're launching new design you've been waiting for. Visit our Timo QC store right above Santis. We are at the 3rd level. Cebu Vani, see you at Upper Ground. Ayan po, see you at Upper Ground. North Wing SM City or shop anything online at houseoflittlebunny.ph. See you bunnies! Let's travel in style this holiday season. And eto nga po, merong nag-post dito sa X. Sabi niya, wait, what? Just going to Cebu again? Another one-day round trip? Tapos meron po nag-reply. Sabi dito, this was in Canada most likely when they are going home. Tapos may nag-reply na, not the pics, yes. But what she wrote, Cebu Bunny, see you at Upper Ground, North Wing ST. See you, Bunnies. So, yan po mga kakimpaw. Doon po sila nagbase sa sinulat ni Chinita Princess na see you, Bunnies. Huwag kayong magbabase doon sa picture. Kasi yung picture ay matagal na po yun. Parang tirinobak na lang. So, ibig sabihin, bumalik ulit si Chinita Princess sa Cebu. Kasi yung It's Showtime ngayong araw, pre-recorded na lang. Abay, grabe din yung energy ni Chinita Princess, no? Talagang hindi po nauubos, mga kakimpaw. Parang ginagawa niya lang pong Cubao, yung Cebu to Manila, Manila to Cebu. Grabe na si Chinita Princess, no? Ang hirap pala pag may business ka na tawid dagat or kailangan mag-airplane ka. Kasi alam mo, kailangan maging hands-on ka dito mga kakimpaw. Lalo na kung ikaw ang nagmamanage nito, nakakaloka. Sana maraming energy itong si Chinita Princess para magawa itong mga aasikasuhin niya sa Cebu. Kaya pala madalas nag-aalala din si Paolo Avellino dahil si Kim Chiu talagang napaka-workaholic mga kakimpaw. Grabe. Wala kasing papapigil kay Chinita Princess. Pag gusto niya at tag-enjoy siya syempre mga kakim. Ang balitang ito ay parang isang kombinasyon ng dedikasyon, sakripisyo at tunay na malasakit, lalo na kung totoo ngang madalas bumibiyahe si Kim Chiu pabalik ng Cebu para sa trabaho o personal na commitments. Si Kim ay kilalang very hardworking, kaya hindi nakapagtataka kung bakit kahit nakakapagod, tuloy-tuloy ang biyahe niya. Pero ang pinaka-highlight dito ay ang pag-aalala ni Paulo. At dito lalo pang lumalalim ang narrative ng Kim Pao na sinusubaybayan ng maraming fans. Kapag may taong nag-aalala sa pagod mo, sa safety mo habang nagbibiyahe at sa well-being mo in general, ibig sabihin may emotional investment na hindi basta-basta. Hindi ito simpleng concern lang ng co-star. Parang may halong, okay ka lang ba? Napapagod ka na. Kailangan mo ng pahinga. At para sa fans, nakakadagdag ito sa romantic tension na matagal na nilang nararamdaman sa pagitan ng dalawa. Kapag may taong paulit-ulit na inaalala ka, iba na yan. Hindi mo gagawin yan kung walang kahulugan sa iyo ang tao. Kaya kung nag-aalala si Paulo,
Ibig sabihin may halaga sa kanya si Kim sa personal level. Maaring dumadagdag na rin ang pag-aalala dahil sa hectic schedule ni Kim. Nakita na ng lahat kung gaano ka-busy si Kim lately. Projects, endorsements, taping, appearances. Normal lang na may isang taong magiging anchor niya. And fans feel that this might be Paulo. May effect ito sa dynamics nila on and off cam. Kapag ang isang lalaki nag-aalala, mas nagiging close sila emotionally. At kung ganito ang nangyayari behind the scenes, hindi malayo na mas gumanda pa ang chemistry nila sa The Alibi o future projects. Kung tutuusin, ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng tunay na connection. Yung hindi kailangan ng announcement, hindi kailangang i-post publicly, pero ramdam sa kilos at pag-aalala. At gustong-gusto ng fans ang ganitong organic closeness. Yung kusa, hindi scripted, hindi pilit. Kung magpapatuloy ang ganitong pag-aalala ni Paulo at dedikasyon ni Kim, hindi nakakapagtakang mas tumibay pa ang suporta ng Kim Pao fandom. Ang sitwasyon ni Kim Chiu ngayon ay nagpapakita kung gaano siya kadedikado sa kanyang trabaho at sa pamilya. Hindi madaling magbalik-balik ng Cebu, lalo na kung sunod-sunod ang commitments, may toppings, hosting duties, endorsements, at personal errands. Ang biyahe pa lang, airport rush, flight schedules, pagod, malaking sakripisyo na. Kaya kapag may balita na nag-aalala na si Paulo Avellino, hindi mo maiwasang mapangiti at mapaisip. May malalim na connection na talaga dito. Natural lang ang mag-alala kung kaibigan, pero iba ang tono kapag galing kay Paulo, may halong sincerity, concern, at isang uri ng pag-aalaga na hindi niya madalas ipakita sa ibang tao. Si Paulo kasi hindi expressive publicly, hindi maingay, at hindi showy. Kaya kung siya mismo nag-aalala sa pagod ni Kim, ang bigat ng meaning. Para sa maraming fans, ito ang klase ng moment na nakakapagpatibay ng Kim Pao storyline. Hindi gawa-gawa, hindi hype, kundi totoong ugaling lumalabas kapag hindi umaarte. At kung iisipin, ang pag-aalala ni Paulo ay hindi lang dahil sa biyahe. Maaring dahil, nakikita niyang sobrang busy at pagod si Kim lately. Naawa siya sa bigat ng schedule. Gusto niyang siguruhing safe at in good health si Kim. May certain attachment na siya kay Kim beyond work. Isa ito sa mga senyales ng isang lalaki na may malalim na malasakit. Hindi mo gagawin yan kung ang isang tao ay basta katrabaho lang. Ang ganda ng contrast nila. Si Kim, masayahin, work-driven, dedicated. Si Paulo, tahimik, observant, protective type. Kapag pinagsama mo, parang natural silang bumubuo ng isang balance. Kung pagod si Kim, si Paulo ang nag-aalala. Kung masyadong driven si Kim, si Paulo ang nagre-remind ng boundaries. Kung overwhelmed si Kim, si Paulo ang gumagaan ng sitwasyon. Hindi na ito bago sa mga nakakakita ng kanilang behind-the-scenes interactions. Pero sa pagkakataong ito, mas lumilinaw kung bakit kinikilig ang buong bansa sa Kim Pao. Para sa Kim Pao supporters, ang ganitong simpleng gesture ay malaking bagay. Hindi kailangan ng PDA, hindi kailangan ng announcement. Ang pag-aalala pa lang, sapat na para maramdaman na may espesyal na halaga si Kim kay Paulo. At dahil pabalik-balik ng Cebu si Kim, mapapansin mo ring parang si Paulo nagiging emotional checkpoint niya. Yung may isang taong tatanungin kung okay ka pa, kumain ka na ba, nakatulog ka ba, safe ka ba sa flight. This small but genuine gesture strengthens the impression that their bond goes beyond work. Kung magpapatuloy ang ganitong dynamics, hindi malayo na. Mas lumalim ang trust nila sa isa't isa. Mas magkaroon ng meaningful connection. Mas maging natural ang sweetness nila on and off cam. Mas tumibay ang chemistry nila sa anumang future project. At bilang kilalang workhorse si Kim, malaking bagay kung may taong kagaya ni Paulo na nakabantay hindi para kontrolin, kundi para alagaan. Masasabi ko sa balitang ito, ang balitang ito ay nagpapakita ng dalawang malaking bagay. 1, ang tindi ng dedikasyon ni Kim Chiu, at 2, ang lalim ng malasakit ni Paulo Avellino. Una, hindi biro ang pabalik-balik na pagbiyahe. Kahit sino, kahit may resources, mapapagod, masistress, at mauubos ang energy. At dahil si Kim ay isa sa busiest celebrities ngayon, halatang pinagsasabay niya ang personal responsibility sa Cebu at professional commitments sa Manila. Ibig sabihin, sobrang bigat ng hinahawakan niyang schedule, pero ginagawa pa rin niya ng walang reklamo. At dito pumapasok ang ikalawang bahagi ng balita, ang pag-aalala ni Paulo. Kung tutuusin, si Paulo ay hindi yung tipong pa-sweet o pa-caring publicly. Pero kapag may kilos siyang ganito, concern, worry, checking if she's safe, malaking bagay yon. Ibig sabihin may nabubuo o may nabuo ng closeness na hindi na maitatago. Kapag ang isang lalaki, lalo na yung reserved type, ay nagpakita ng ganitong level ng concern, hindi na simpleng kaibigan lang ang dating. Mas malalim, mas person, mas may bigat.
At para sa mga fans, ito ang mga moment na nagpapatunay kung bakit malakas ang Kim Pao fandom. Yung mga totoong kilos, mga tahimik na pag-aalaga, at mga natural na reaksyon na hindi scripted, hindi pang showbiz. Sa totoo lang, ang ganitong balita ay nakakadagdag sa narrative na Kim, laging nagbibigay sa lahat, laging nasa trabaho. Paulo, yung tahimik na tagabantay na kamasid, nag-aalala kapag sobra na ang pagod. Parang unti-unting lumalabas ang soft spot ni Paulo para kay Kim, at ito ang gustong-gusto makita ng mga tao, yung chemistry na nagiging actual connection. Buod ng masasabi ko, nagpapakita ang sitwasyon ng lakas at dedication ni Kim. Ipinapakita rin ito ang lalim ng malasakit ni Paulo. Hindi ito simpleng concern lang, may emotional weight na. Pinapatunayan nito kung bakit kinikilig ang fans kasi may realness sa kilos nila. Posibleng magbukas pa ito sa mas masikip, mas sweet, at mas meaningful na bond nila in the future.